Sumainyo ang Panginoon. Ang paanyaya na ipinapahayag ni Jesus ngayong ika-29 na linggo ng karaniwang panahon ay laging manalangin. Well, napakahalaga ho yung panalangin. Hindi lang basta nagdarasal, ngunit tulad na ipinahayag sa ating Ebanghelyo, huwag manginawa sa panalangin. Hindi lamang yung consistency, bahagi yun. Ngayon, kapag lumalakas yung ulan, kumukonti tayo. Marami tayong kinakatakutan. Bahagi yun. Napakahalaga yung paanyaya na ipinahayag ni Jesus. At maliwanag na ipinamanig sa atin sa pamagitan ng kalinhaga ng balo at ng ubong. Isang ubong na hindi nananalig sa Diyos, na hinihihan ang katarungan ng balo ng manalin. Yung bago ay sabi nga natin na ito ay isang magiging ng mga abab sa lipunan ng mga Israel. Pero gawa ng kanyang pagsumigasin, araw-araw ay pinupuntahan niya ang upo na mabigyan siya ng katarungan. At nawa, ganun din yung ating panalangin. Napakahalaga yung consistency, yung pagiging palagi, hindi lamang kung kailan natin gusto. Ang isa mga itutulog sa atin yan, yung image ng unang pagbasa sa aklat ng Exodus. Ano nakita natin yung image na aklat ng Exodus? Si Moises na itinataas niya ang kanyang tungkol habang si Josue ay nakipaglaban sa mga Amilisita na sumalakay sa kanila habang naglalakbay sila mula Egypt patungong lupang pangako. So, makita natin na pinamanin mo sa aklat ng Exodus na habang itinataas ni Moises yung kanyang tungkol, nananalo sila. Pero sabi lang natin, ay may ilang mga elemento na pwedeng tumulong sa atin. Katulad ko halimbawa na rin ang tungkol, yung tungkol ni Moises. Sabi na natin ay makikita natin yung tungkol ni Moises sa amin. Sa kanyang pakipag-ugnayan kay Parao. Kasi sabi niya ay malayain mo ang aming lahi para makasamba sa disyerto. Isang pinamanig niya rin siya ay hinihiyan siya kasi ng tanda, kaya ginawa niya nga sa kanyang tungkol. Kaya lang yung mga pari ng Parao gumawa rin ng ahas. Kaya lang yung mga ahas na ginawa ng mga pari ng Parao ay kinain ng ahas ni Moises na mula doon sa kanyang tungkol. So, isa yun. Saan pa? Nung ating Moises dapat para makatawid ng mga Israelita patungo sa lupang pangako mula sa Egypto. Yun ang kanyang ginamit. Saan pa? Ay sa pagkakataon na wala silang makitang tubig. Ang sabi sa kanya ng Diyos ay iyong itugtog yung tungkol sa bato para bumabas ng tubig na siyang magdiligtas sa bayang Israel. At itong panglaban ay nakita natin na habang siya paglaban
manatili tayo na palagi nagdarasal, may tungkol din tayo. Tingnan natin yung mga langit natin. Maaaring ito ay yung luminaryo ninyo, pwede rosaryo ninyo, pwede yung mga panalangin, pwede rin naman, sa mga makapagod, ito, San Paul, bahagi yun. Kaya, huwag nyo maliitin, kasi minsan, akala ng iba'y nagse-cellphone lang, sa loob ng simbahan, baka pwede yung yan, sabihin nyo sa iba, hindi marunong magdasal ng Santo Rosario, gamitin yung cellphone, hindi lang upang TikTok yan, hindi lang upang Facebook to, ito yung bahagi yung na pwede natin gamitin. Ang dami yung application na pwede magdasal. Ito rin ginagamit ito ng mga pari. Kasi meron kami tinatawag na Divine Office. Yung Divine Office namin ay volumes. Makakapal yun. Yun ang ginagamit namin panalangin. Ay kuminsan na wala na kayong makikita ang hawak. Ito, cellphone. So, may application nyo dyan. Nakalagay doon yung Divine Office. O kung tawagin nyo ay breviaryo. Digital na rin o. So, ito yung mga gamit na pwede namin gamitin upang sa ating panalangin. Pero bahagi nyo yun, kasi hindi pwede wishful thinking lang. Nasabihin mo na gusto ko magdasal, gusto ko magsimba, pero wala kayong tungkol. Hindi yun. Makita mo natin may mga gamit tayo na pwedeng makatulong sa ating mga panalangin. Ano pa? Yung bato. Yung bato na ginawang upuan ni Moises. Kasi buong araw na nang ipaglaban si Josue. So, kaya kinakailangan palaging nakataas yung kamay ni Moises upang sila ay palaging manalo laban sa mga Pilistina. So, kaya binigyan si Moises na bato na siyang upuan niya. So, bahagi nyo yun. Ano yung mga bagay na nagtulong sa atin para tayo ay magkaroon ng lakas, kapahingaan. Alam nyo, sa aming panalangin, sana makita rin namin na yung aming panalangin. Hindi lang o trabaho, makita rin namin na ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kapanatagan ng kalooban. So, kaya nga meron din yung Perpetual Eucharistic Adoration Chapel. So, isama natin. Kaya kahit lang sa lahat ng simbahan, pwede tayo diyang magdasal. Yan ay pinagawa para dalawin natin sa Jesus. Pagkakataon na kung saan ay makita natin, hindi lang ako para makita natin na tayo pinapahirapan. Makita rin natin na tayo ay binibigyan ng kapahingaan, kapanatagan ng kalooban at kapayapaan. Ano pa? Yung si Aaron yung kapatid ni Moises. At si Hu, sino si Hu? Isa rin ako sa leader, mula sa lipi ni Huda na katulong ni Moises na anong ginawa nila? Hinahawakan nila yung kamay. Support system. Kinakailangan mo natin ng support system. Sabi nga mo natin, ayaw kapag nakita natin na itong mga napalita natin ng mga tinutulit natin mga nandulungo sa atin, binumura natin. Pero kailangan natin niliwalig, support system natin, yung mga tao na mga ng kapulihan, kinakailangan natin na sila itulungan.
kinakailangan natin sila ay ipanalangin, suportahan. Kaya sabi ko nga ho natin, sa ating panalangin ngayon, yung mga kapatid natin na mga misyonero at misyonera para po sa linggong ito, ng World Mission Sunday. Kasusunod pa ng linggo, naman ay mga Pilipinong mga misyonero. Next Sunday ay Field Mission Sunday. Yun naman ay mga Pilipinong misyonero na nang-misyon sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Mga pare, mga madre, mga pumasok sa buhay konsagrado, mga binata, dalaga, may asawa na nagmimisyon sa iba't ibang lugar. So, kung mayroon tayong mga taong nakikita natin doon, ay pasalamatan natin. Sabihin natin na ipinagdarasal natin sila. Pinakailangan din ng pag-agabak sa mga taong gumagawa ng matino. Pinakailangan natin na suportahan sila. At ipakita natin ang ating pagkilos. Bahagi rin ang isama rin para ninyo sa inyong panalangin. Si Father Jovinal, na yun ay araw ng kanyang kamatayan. Si Jovinal Antonio, na kung saan ay nagkababayan namin, nagkabalihan, namatay na. At si Bishop Leo, nag-birthday kahapon. Bahagi yun na kung saan natin kinakailangan natin ng support system. Kasi sa mga tao gumagawa ng mabuti, ay kinakailangan natin supportahan. Yung mga gumagawa ng masama, may support kayo kasi sabi nga natin ay may support na rin sila sa mga ginagawa nilang kalukuhan. Pero yung mga gumagawa ng mabuti, bahagi yun para maging bahagi ng pagkilos. Hindi lamang mo yung pinapalakpakan, kinakailangan makita natin, ipinagdarasal natin at makita natin yung mga suporta, moral support, financial support, security support. Bahagi mo yun na makita natin maging manggaling man sa kamag-anak katulad ni Aaron o katulad ni Ho na bahagi ng isang ring leader na mga Israelita para tulungan sila na ipagdasal upang magkaroon ng victory laban sa mga nais na sumira sa bayang Israel. So ito po, tingnan natin, kasi yung pagdalangin, yung palaging manalangin, hindi lang po yan manggagaling lamang sa ating kagustuhan, kinakailangan natin alin, may tungkol tayo, may bago tayo, at may mga aaron at war na tutulong sa atin. At maging bahagi rin ng alin, tayo rin ay makatulong upang higit na magkaroon ng kaganapan ang ating mga panalangin na manatili at huwag manghinaw.